5 pa lamang ng umaga ay gising na si Mang Chris. Ganon palagi ang kanyang routine. Sa maliit nilang bahay, maririnig ang mahinang kaluskos ng mga gamit. Habang mahimbing pa ang tulog ng kanyang anak na si Kimuel, tahimik na naghahanda si Mang Chris para sa trabaho. Isang lumang pantalon, kupas na kamiseta, at sapatos na ilang beses ng tinay. Yon ang kanyang karaniwang kasuotan. Hindi siya reklamador. Hindi rin siya mahilig magsalita patungkol sa hirap ng buhay. Para kay Mang Chris, sapat nang alam niyang may maihahain silang pagkain at may pangtutusto sa pag-aaral ni Kimuel. "Anak, gising na. Baka mahuli ka sa klase." Mahina niyang tawag. "Sandali lang, tay," sagot ni Kimuel mula sa loob ng kwarto. Ngumiti si Mang Chris. "Basta't huwag mong kalimutang kumain, anak, ha?" Yon ang paulit-ulit niyang piling. Hindi nakapagtapos ng pag-aaral si Mang Chris. Bata pa lamang siya nang mapilitan siyang huminto para magtrabaho at makatulong sa kanyang sariling pamilya. Hindi niya naranasan ang buhay na may uniforme, baon, proyekto at pangarap na sinusulat sa kwaderno. Kaya naman nang magkaroon siya ng anak, isang bagay ang ipinangako niya sa kanyang sarili. Hindi niya hahayaang maranasan ni Kimuel ang buhay na pinagdaanan niya. Gusto niyang makapagtapos ang kanyang anak. Gusto niyang magkaroon ito ng magandang kinabukasan. Ngunit habang lumalaki si Kimuel, unti-unti ring nagbabago ang tingin nito sa kanyang ama. Isang araw, dumating si Mang Chris sa paaralan upang sunduin siya. Basa ang pantalon nito at marumi ang kamay dahil galing pa sa trabaho. Nakita siya ni Kimuel kasama ang ilang kaklase. "Tay, bakit po kayo nandito?" tanong niya. Halatang naiilang. "Gusto lang kitang sunduin, anak. Umuulan kasi." Napatingin ang mga kaklase ni Kimuel sa kanyang ama. "Siya ang tatay mo?" tanong ng isa. Hindi kaagad nakasagot si Kimuel. Sa unang pagkakataon ay talaga namang nahiya siya. At habang magkasabay silang naglalakad pa uwi, hindi alam ni Mang Chris na sa puso ng kanyang anak may unti-unti nang nabubuong distansya. Isang distansyang hindi niya alam kung paanong tatawirin. Dahil para kay Mang Chris, ang ginagawa niya ay isang pagmamahal. Pero para kay Kimuel, nagsisimula itong maging dahilan ng kanyang kahihiyan. Lumipas ang mga taon, at habang lumalaki si Kimuel, lalo ring lumalaki ang mga pangarap niya. Hindi na siya ang batang masayang naghihintay sa labas ng paaralan para sunduin ang kanyang ama. Ngayon, mas gusto niyang kasama ang kanyang mga kaibigan. Mas gusto niyang magkaroon ng mga bagay na nakikita niyang meron ng ibang estudyante. Samantala, si Mang Chris ay lalong nagtrabaho ng mabuti. Kahit pagod mula sa maghapong trabaho, tumatanggap pa rin siya ng raket kapag may pagkakataon. Minsan, gabi na siyang umuwi. Ngunit kapag nakikita niyang may ilaw pa sa kwarto ni Kimuel, sisilip muna siya. "Nag-aaral ka pa, anak?" "Opo." "Basta't mag-aaral ka ng mabuti, ha? Huwag mong isipin ang gastusin." Hindi alam ni Kimuel na sa bawat salitang iyon ay may katumbas na pagod. Isang araw, may kailangang bayaran si Kimuel sa paaralan. May proyekto rin silang kailangang ipasa. "Tay, kailangan ko po ng pera." Napatingin si Mang Chris sa kanyang bulsa. May ilang lukot na perang natira. "Magkano, anak?" Nang sabihin ni Kimuel ang halaga, napayuko si Mang Chris. "Bukas na lang, anak, ha. Susubukan kong makahanap." "Bukas? Kailangan ko po ngayon." "Pasensya ka na, ha. Wala pa talaga akong..." "Lagi na lang." Napatingin si Mang Chris sa kanyang anak. Hindi niya na natapos ang kanyang sasabihin. "Kung nag-aral ka lang sana ng mabuti noon,
Hindi sana tayo ganito kahirap ngayon. Biglang natahimik ang buong bahay dahil sa sinabi ng kanyang anak. Hindi nakasagot si Mang Chris. Alam niyang galit lamang si Jimuel. Pero kahit ilang beses niyang sabihin sa sarili na huwag dibdibin, ay masakit pa rin yon. Tahimik siyang tumayo. Saan kayo pupunta, Tay? Maghahanap ng isa pang pagkakakitaan, anak. Gabi na po ah. Mas mabuti nang mapagod ako kaysa ikaw naman ang mawalan ng pagkakataon. Lumabas siya ng bahay. Hindi nakita ni Jimuel ang pagluha ng kanyang ama habang naglalakad sa madilim na kalsada. Kinabukasan, bago pumasok si Jimuel, may nakita siyang sobra sa ibabaw ng mesa. Naroon ang perang kailangan niya. Sa tabi nito ay may isang maliit na papel. Para sa pag-aaral mo, anak. Huwag mong sayangin ang pagkakataon na hindi ako nagkaroon. Sa unang pagkakataon, naisip niya kung ano nga ba ang buhay ni Mang Chris bago siya isinilang. Pag-uwi niya ng hapon, nadatnan niyang wala pa ang kanyang ama. Nakita niya sa ibabaw ng lumang aparador ang isang kahon na puno ng mga lumang gamit. Dahil naghahanap siya ng dokumento para sa paaralan, binuksan niya ito. May nakita siyang lumang litrato. Batang-bata pa si Mang Chris. Nakasuot ng uniforme at may hawak na medalya. Napatigil si Jimuel. May medalya pala si tatay. Sa ilalim ng litrato ay may isang lumang kwaderno. Nang buksan niya ito, nakita niya ang mga sulat kamay ng kanyang ama. May mga pangarap itong nakasulat. Gusto niyang maging guro. Gusto niyang makapagtapos. Gusto niyang magkaroon ng sariling bahay para sa kanyang pamilya. Ngunit sa huling pahina, may isang pangungusap na nagpabigat sa dibdib ni Jimuel. Kailangan kong tumigil muna sa pag-aaral. Kailangan ako ni nanay. Kami lang ang maaasahan niya. Doon niya nalaman ang katotohanan. Hindi pala dahil tamad si Mang Chris, kaya hindi ito nakapag-aral. Hindi pala dahil wala itong pangarap. May mga pangarap rin pala itong pinatay para mabuhay ang ibang tao. Nang gabing iyon, dumating si Mang Chris na pagod na pagod. Basa ang damit at halos hindi maigalaw ang mga kamay. Tay, napatingin ito kay Jimuel. O bakit anak? Bakit hindi mo sinabi sa akin na gusto mo pong maging guro? Napangiti ng bahagya si Mang Chris. Matagal na yon anak. Hindi mo ba pinangarap na makapagtapos? Pinangarap ko syempre. Pero bakit niyo po isinuko? Umupo si Mang Chris at saglit na tumingin sa sahig. May iba ka pangarap na kailangang isang tabi kapag may taong mas kailangan mong unahin. Hindi nakapagsalita si Jimuel. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang kanyang ama hindi bilang isang taong walang pinag-aralan, kung hindi bilang taong maraming isinakripisyo. At habang pinagmamasdan niya ang mga kamay nitong magaspang sa trabaho, unti-unting nabasag ang dating pagtingin niya kay Mang Chris, na iniisip niya bilang isang mangmang. Dahil may mga bagay palang hindi kailangang ituro sa paaralan. May mga aral na natututunan lamang sa buhay. At isa na roon, ang tunay na kahulugan ng sakripisyo. Mula nang mabasa ni Jimuel ang lumang kwaderno ng kanyang ama, nagbago ang tingin niya kay Mang Chris. Hindi man kaagad nawala ang mga sama ng loob, nagsimula na siyang makinig. Napansin niya ang mga bagay na dati niyang binabaliwala. Ang pagod na katawan ng kanyang ama, ang lumang sapatos, at ang kamay nitong magaspang dahil sa pagtatrabaho. Isang araw, dumating ang isang malaking problema. Kailangan ni Jimuel ng pambayad para sa isang mahalagang pangangailangan sa paaralan. Ngunit sa pagkakataong iyon, wala nang maibigay si Mang Chris. Pasensya ka na anak ha, sabi niya. Kulang talaga eh. Hindi na nagalit pa si Jimuel. Sa halip, tahimik siyang umupo sa tabi ng ama. Tay, magkano pa po ang kulang? Napatingin si Mang Chris. Bakit anak?
Kasi tay, tutulungan po kita na mabuo ang kulang. Ngumiti ang kanyang ama. Hindi mo kailangang akuin ang problema ko. Problema natin to tay. Saka sa school ko naman po gagamitin. Yun ang unang pagkakataong narinig ni Mang Chris ang ganoong salita mula sa kanyang anak. Simula noon, nagsikap si Jemuel sa pag-aaral at sinubukan niyang bawasan ang mga gastusing hindi naman niya kailangan. Kapag may libreng pagkakataon sa paaralan, sinasamantala niya. Kapag may kailangan siyang bilhin, pinag-iisipan muna niyang mabuti. Isang gabi, nadatnan niyang nakaupo si Mang Chris sa labas ng bahay. Tay, o Jemuel, anak, may tatanong lang po ako. Ano yun? Kung hindi ka po ba tumigil sa pag-aaral noon, ano kaya ang buhay mo ngayon? Saglit na natahimik si Mang Chris. Hindi ko alam, sagot niya. Siguro iba. Siguro hindi ko naranasan ang hirap. Hindi po ba kayo nanghihinayang? Ngumiti ang kanyang ama. Sa totoo lang ay minsan nanghihinayang ako. Tao lang ako. Pero kapag nakikita kitang nag-aaral, parang natutupad ko na rin ang pangarap na yon. Napatungo si Jemuel. Tay, sorry po ha. Para sa naman? Sa lahat ng mga nasabi ko po sa'yo. Hindi kaagad sumagot si Mang Chris. Pagkaraan ng ilang segundo, hinawakan niya ang balikat ng anak. Anak, hindi ko kailangan ng perpektong anak. Ang gusto ko lang ay matuto kang maging mabuting tao. Hindi napigilan ni Jemuel ang kanyang mga luha. At sa gabing iyon, niyakap niya ang kanyang ama. Hindi dahil naaawa siya. Hindi rin dahil may kailangan siya. Yumakap siya dahil sa wakas, naiintindihan niya na kung sino talaga ang kanyang ama. Ang taong tinawag niyang Mangmang ay siya palang unang guro ng kanyang buhay. Lumipas ang ilang taon. Hindi naging madali ang buhay ni Jemuel at Mang Chris. May mga araw na kapos sila. May mga pagkakataong kailangang magtipid. At may mga problemang halos magpahinto kay Jemuel sa pag-aaral. Pero hindi na siya nagreklamo tulad ng dati. Sa tuwing nahihirapan siya, naaalala niya ang mga kamay ng kanyang ama. Mga kamay na araw-araw na nagtatrabaho para lamang may pangtustos sa kanyang pag-aaral. Kaya't nagpatuloy siya. Nag-aral siya ng mabuti. Hindi dahil gusto niyang maging mas magaling kesa sa iba. Kung hindi dahil sa ayaw niyang masayang ang pagkakataong ipinaglaban ng kanyang ama para lamang sa kanya. Dumating ang araw na matagal na nilang hinihintay. Nakatayo si Jemuel sa harap ng maraming tao. Hawak ang bunga ng kanyang pagsisikap. Sa gitna ng mga taong naroon, nakita niya si Mang Chris. Simple lamang ang suot nito. Tahimik na nakaupo sa isang tabi. Nakangiti habang pinagmamasdan ng anak. Nang matapos ang programa, agad na lumapit si Jemuel sa kanyang ama. Tay, anak, para po sa inyo ito tay. Iniabot ni Jemuel ang kanyang natanggap. Napatingin si Mang Chris dito. Pagkatapos ay sa kanyang anak. Tay, maraming salamat po ah. Pero anak, hindi ko naman kailangan ito. Kailangan niyo pong tanggapin yan, tay. Bakit naman? Dahil kung hindi po dahil sa inyo, hindi po ako makakarating dito. Napayuko si Mang Chris. Anak, ikaw ang nagsikap. Pero ikaw po ang nagbigay sa akin ng pagkakataon. Saglit silang natahimik. Pagkatapos ay mahigpit na niyakap ni Jemuel ang kanyang ama. Tay, dati po ay kinakahiya kita. Napangiti si Mang Chris. Alam ko anak, pero wala sa akin yun. Tinawag pa po kitang Mangmang. Huwag mo nang isipin yun anak. Matagal na yun. Pero ngayon, naiintindihan ko na po. Hindi pala sukatan ng talino ang diploma. Tumulo ang luha ni Mang Chris. Anak, huwag ka nang umiyak. Ayos lang yun anak. Marami po kayong hindi natutunan sa paaralan tay. Pero itinuro mo sa akin kung paano kang nagsikap.
Maging responsable at huwag sumuko sa buhay. Huminga ng malalim si Jimwell. Kung may isang taong ipinagmamalaki ako ngayon sa buhay ko, ikaw po yun, Tay. Sa simpleng sandaling iyon, tila nabura ang lahat ng sakit na pinagdaanan nila. Hindi man naging perpekto ang kanilang buhay, natutunan nilang pareho na ang tunay na tagumpay ay hindi lamang patungkol sa narating mo. Minsan, ang pinakamalaking tagumpay ay ang taong naging dahilan kung bakit ka nakarating doon. At para kay Jimwell, ang taong iyon ay ang ama niyang si Mang Chris. Ang amang minsan niyang ikinahiya, ang amang minsan niyang tinawag na mangmang, at ang amang buong buhay palang lumalaban para sa kanya. Makalipas nga ang ilang taon, hindi man naging marangya ang buhay ni Mang Chris at Jimwell, nagbago naman ang kanilang tahanan. Hindi dahil naging malaki ito, hindi dahil sa marami na silang pera, kung hindi dahil wala na ang dating hiya at sama ng loob sa pagitan ng mag-ama. Si Jimwell ay hindi nakalimot sa pinanggalingan niya. Sa bawat pagkakataong may magandang nangyayari sa kanyang buhay, isa sa mga unang taong gusto niyang pasalamatan ay walang iba, kung hindi ang kanyang amang si Mang Chris. Kapag meron siyang dala sa tuwing siya ay umuwi, lagi niyang sinasabi, "Tay, para po sa atin to ha." At laging pareho ang sagot ng kanyang ama, "Basta't maging mabuti kang tao, anak. Sapat na sa akin yun. Hindi mahalaga ang mga bagay na yan." Isang hapon, magkatabi silang nakaupo sa labas ng kanilang bahay. Tahimik na pinagmamasdan ni Jimwell ang kanyang ama habang nagkakape. "Tay," sabi niya. "Oh, bakit anak? Kung may pagkakataon kang bumalik sa nakaraan, mag-aaral po ba ulit kayo?" Napangiti si Mang Chris. "Oo naman. Gustong-gusto kong mag-aral noon." "Pero hindi ka ba galit sa naging buhay mo, Tay?" Saglit siyang napaisip. "Hindi naman. Dahil kung hindi ako dumaan sa buhay na yon, baka hindi kita nakilala bilang anak ko." Napangiti si Jimwell. Ngayon malinaw na sa kanya ang lahat. Hindi naging mahusay sa libro ang kanyang ama. Hindi rin ito natutunan ng lahat ng leksyon sa paaralan. Pero naturuan naman siya nitong bumangon kapag nahihirapan. Tinuruan siyang huwag ikahiya ang pinagmulan. At higit sa lahat, tinuruan siyang magmahal ng walang hinihintay na kapalit. Minsan, iniisip ni Jimwell ang batang siya na minsang ikinahiya ang ama. Kung maaari lamang niya sanang kausapin ang batang iyon, isang bagay lang ang sasabihin niya. "Huwag mong ikakahiya ang taong iyon. Darating ang araw na maiintindihan mong siya pala ang pinakamagandang biyayang natanggap mo sa iyong buhay, batang Jimwell." Dahil ang tunay na ama ay hindi nasusukat sa dami ng perang naibigay niya. Hindi rin sa taas ng kanyang pinag-aralan. Nasusukat siya sa dami ng pagkakataong pinili niyang lumaban kahit pagod na siya. Dahil may anak siyang ayaw niyang sumuko. At si Mang Chris, maaaring hindi siya naging guro sa paaralan. Pero sa buhay ng kanyang anak na si Jimwell, siya ang naging unang guro at pinakamahusay na guro. At marahil, yon ang pinakamahalagang titulong maaari niyang taglayin sa kanyang buhay. Sa kwentong ito ay marami tayong mapupulot na aral. Huwag nating husgahan ang isang tao base lamang sa kanyang pinag-aralan, trabaho, damit o estado sa buhay. Dahil minsan, ang taong akala natin ay walang alam, ang siya palang nagtuturo sa atin ng pinakamahalagang aral sa ating buhay. Si Mang Chris ay hindi nakapag-aral ng mataas, ngunit alam niya kung papaanong magsakripisyo para sa kanyang anak, bagay na hindi nagagawa ng iba. Isinantabi niya ang sarili niyang mga pangarap upang mabigyan si Jimwell ng pagkakataong magkaroon ng magandang kinabukasan. Ipinapaalala rin ng kwento na ang tunay na talino ay hindi lamang nasusukat sa diploma.
May mga kaalamang natututunan sa paaralan, ngunit meron ring mga aral na tanging karanasan, paghihirap at pagmamahal lamang ang makapagtuturo. Higit sa lahat, huwag nating hintayin lumipas ang panahon bago nating pahalagahan ang mga taong tahimik na nagsasakripisyo para sa atin. Dahil maaaring hindi natin napapansin ang kanilang mga pagod, ngunit sa bawat araw na sila ay lumalaban, may isang dahilan silang pinanghawakan, ang taong mahal nila. At kung may mga taong katulad ni Mang Chris na patuloy na nagsasakripisyo para sa kanilang pamilya, sana'y matutunan nating sabihin habang may pagkakataon pa. Salamat. Hindi ko man nakita noon ang lahat ng ginawa mo. Ngayon naiintindihan ko na at ipinagmamalaki kita. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo at sana po ay kinapulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, ano ang masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman po sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin po ang ating kwento para mapakinggan rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli. Thank you so much and peace out.